clear warning to Senate and Congress. Kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Mayor, alam niyo ho, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro ang kaso ko na 3, 4, meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Parehong isinara. Nang walang batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa, takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. May investigasyon ba? May narinig ba tayo? Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan nila kay VP Inday. O, pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibain. Dahil si Inday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 million, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Ano batayan yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila?
Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million, baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon, alam naman natin yun, nakita na natin sa flood control. Eh yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko na muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero, ang ating mga driver, at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver na utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawang sinabi ni Leon Libiste? O yung kay Egay, 70 cap. Yung kay Leon Libiste, ibaba. From 12% VAT to 10%. Ano epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos. Up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon-trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Etong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para maibsan ng gutom, maibsan ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinaglaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress, kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan
sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Sr., ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo lahat.